Hindi ko sinabing magaling ako. Hindi ko rin sinasabing nagmamagaling ako. Sinasabi ko yung totoo kung anong nagawa ko. Even though I'm sitting here as a beggar, I'm going to accept it kung ano ang judge nyo sa akin. No matter what. As long nagampanan ko ang tungkulin. Kung mamatay man ako, pumikit ang mata ko, pumantay man ang paa ko, hindi ako mumurahin ng pamilya ko. Yun lang po. Pagkatapos makaupo, lalapit kayo, hindi kayo matulungan. Ano masasabi niya, mahal na viewers? Kayo na mag-judge sa mga sinabi ko. Ang mga ayuda, kumpadre di kumare, ang mga nalalapitan, nakadikit sa kaldero, nauulingan. Yung malayo sa kalderos, sa kawali, hindi mauulingan. Ganun lang kasimple. Atin si Tatay Jimmy. Good morning po sa lahat ng viewers all over the world. Ang pogi ni Tatay Jimmy. Bagong gupit. Bagong gupit and bagong... Ganda ng t-shirt mo, Taya. Nakagap. Mahigpit. Gusto ko maluwang. Ang masikip. May binigay akong t-shirt sa'yo Asan na? Ayaw kong suotin, ma'am, kung sino man yung nagbigay. Sayang, madudumi ha. So kasama magpaputi pag nilaban mo. Yan, so kasama ulit natin si Tatay. Tay, may nag-comment sa akin. May nag-comment sa vlog, sabi niya, Marcos is a dictator kasi 'di ba sabi mo he's not a dictator. No election, he took away because he wants to be a king in the Philippines. His second election was Ryan, then the martial law started for his permanent leader. Tapos nagnakaw daw siya and then he brought to Hawaii. Ayan, sabi niya. Tapos galit ang mga tao sa law kasi martial law. Well, I'm going to answer your question, my dear viewers. That martial law, that was before magulo ang Maynila. Hindi lang probinsya. Even though in our province, ang mga hukbalahap nang gugulo. So, and then, all the activists, they keep on rally, etc. They try to say anything about the Ferdinand E. Marcos. Kung ikaw kaya viewers, ang ikaw, if you were in the shoes of Ferdinand E. Marcos, ako ang aktivista. Araw-araw ako nag-strike, ginugulo ko ang kalsada at kung ano-anong pinagsasabi ko sa iyo. What will be your move? Anong imumove mo sa chessboard mo, mahal kong viewers? He is not a dictator and he is not a thief. Kung alam mo lang kung nasaan, you have to find out. Kay Father Antonio nanggaling ang mga ibang gold bars. Hindi mo alam yan. Do you know that? Check that out first before you say anything against that president. Hindi ako mahilig sa politika. But I would like to tell you something. Ang mga kayamanan ni walang gold bar ang Pilipino bukod kay Marcos. Nandito sa Pilipinas, kung ang sabi ng ibang Pilipino, ang mga ginto na yan ay galing din sa Pilipinas, well, hindi ko alam yung mga pinagsasabi ng mga taong bayan. That is their comment. And then besides, yung mga gold bars na yan, itinago niyan sa kay Bongbong Marcos ang susi. Kung tutulungan niya ang bansa upang mabawasan ng And besides, check that out also. Maraming bansang may utang sa Pilipinas dahil ang pinaka-collateral niya ang mga gold bars niya. Kaya nakakautang ang ibang bansa. That's all I can say to my lovely viewers. Ang ibang mga namuno rito sa Pilipinas, inabutan ko sa edad ko. Until now, buhay si Tatay Jimmy sa edad kong 76. That's why I know everything about that. Hindi, maybe not all. Kung ano man yung mga hidden agenda nila, of course, I don't know that. Ano mga programa nila, ano ang mga, maraming pabango ang mga gobyernong mga nakaupo. Lalo na ngayon, it's coming. Malapit na ang eleksyon. Okay? Mahal na naman nila ang taong bayan. Pag kailangan mo sila, who you? Yun lang naman yun Diyos ko naman, buksan naman natin ang mata at utak natin. Huwag natin isara yung utak natin. Ang pinairal nyo na, hearsaying, mga mata nyo, gamitin nyo lahat yan, paandarin nyo. That's all I can say. Ang mga ayuda, kumpadre di kumare, ang mga nalalapitan, nakadikit sa kaldero, nauulingan. Yung malayo sa kalderos, sa kawali, hindi mauulingan. Ganun lang kasimple.
nagtaka ako, may isang vlogger na lumapit sa akin. Alam niya yung line-up ni Sara. Ako hindi ko alam ang line-up ni Sara. Kung sino ang mga ka-line-up niya. Siya alam niya. Ang narinig ko lang doon sa sinabi niya nung nagpaalam siya, El Mio. Hindi ko lang narinig yung una. Ang narinig ko lang El Mio. He can speak English well too. He is a Bicolano. Nagpakilala siya. Vlogger din daw siya. Nabanggit niya pa yung aray na pangalang Copards. Kung sino-sino pa mga vloggers na binanggit niya, why don't you go to find Tatay Jimmy so that you can hear the comment of Tatay Jimmy, something like that. Well, wala naman ako may i-comment sa mga ano na yan, mga nakaupo na yan, at saka nagdaan. Okay, pinaghuhuli ni Marcos nung araw ang mga aktivista because they against Ferdinand E. Marcos. At sino ang nagturo? At sino naglason sa kaisipan ng mga aktivista dyan sa UP? Tapos sinasabi yung mga ilang mga tao dyan na pinag-iinitan ng estudyante ng UP. That's not true. If you are against the arraignment of Ferdinand E. Marcos, then Marcos, it's not true, then Marcos will call the soldier or what? They going to arrest you. Marcos will going to arrest you. And he going to put you in jail. Pero hindi totoong pinapatay. That's not true. They're going behind bars. At saka mga mahal kong viewers, saan ba tayo lalagay? Saan nyo ba ang gusto? Nung umupo si Duterte, tokhang ng tokhang, puro Duterte ang sinasabi yung nag-uutos, pumapatay, etc. Eh wala tayong ano, if we don't have evidence, why don't we just keep our mouth shut? That's all I can say. For example, this project, this Manila Bay, pilit na pinapaganda. There are a lot of Filipino, they are saying they're just wasting the money of the government. Pero ang pera niyan, galing sa atin. Totoo yun. Pero hindi sinasayang, ginagawa ng paraan upang mapaganda, mapalinis. Inaayos ng PDO ang mga halaman upang manatiling maganda ang mga kapaligiran natin. Hindi lang ito ang project ni Duterte. Even though I am a Bicolano, yung project doon sa probinsya namin, patapos na. From here to Bicol region, it's nice to travel. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, hindi ako kampi kay Duterte o kay Marcos. Sinasabi ko kung ano yung nalalaman ko. Magaling nga kayo sa akin kaysa sa pag-internet, paggamit ng mga mga gadget na yan. Why don't you use it? You don't just hear saying and keep your mouth, keep on talking without nonsense topic. Gamitin nyo ang mga internet, mga computer na upang makita nyo kung ano-ano mga proyekto ni Duterte. And then beforehand, bago kayo mag-comment. Yun lang po yun. Diba? And then besides, look, kaya ako nagsasabi ng ganon, hindi naman ako mahilig sa politika. Pero ayon sa aking nakikita, I travel. Maniwala kayo, nakarating ako ng Bicol region pagkatapos ng bagyo. Patago-tago ako sa truck, nakarating ako ng probinsya namin. Nakita ko sirang-sira ang bahay ng mother ko. So bumalik ako rito ng Maynila. Ikinuwento ko sa mga kamag-anak ko, baka may tulong. Wala, puro rin kami wala. Katulad ko, I'm jobless. I'm street dweller now. I don't even have a small apartment to live or a small room to rest. So that's why I'm here. Eto, Marcom viewers, I'm not a liar, I'm not a congenital liar. I hate those people are congenital liar. I hate those people. So anong masasabi mo tayo sa mga kumikritik sa'yo na sabi nila bakit daw matalino ka naman tapos wala ka daw naging success, parang naging accomplishment sa buhay, kahit bahay. Well, let me tell you something straight. Ang mga baby ko, dalawa lang, babae, Jackie and Jen Jonah. They have their house. It's coming from my hand. I work in abroad. So I spend all my energy and my power to my kids. If I'm going to pass away, walang maisusumbat ang aking mga mahal sa buhay. And I continue helping those grandchildren even though they have job.
when this pandemic attacked, my 2 grandchildren lost their job. So, what can you say about that? Ewan ko yung ibang lolo dyan, anong ginagawa. Ako, iba ako. Hindi ko sinasabing magaling ako. As long hindi pa naman ako inutil, I will do something. PWD. PWD. Kung kinakailangan mamalimos ako upang matulungan ko ang pamilya ko, I'm going to do that. Iyon ako. Sana maunawaan nyo. Hindi kailangan ng yaman. Nakapagpaaral ako ng anak, nakapagtulong ako sa mga apo ko. They finished their college. Yung isang babaeng apo ko, mascom. What can you say about that? Okay, nandito ako sa kalsada. Ipagmamalaki ko ang mga apo ko, pati anak ko. They finished their college. Sana ang mga lolo lahat ganyan, ang mga magulang. Hindi ko sinabing magaling ako. Hindi ko rin sinasabing nagmamagaling ako. Sinasabi ko yung totoo kung anong nagawa ko. Even though I'm sitting here as a beggar, I'm going to accept it kung ano ang judge nyo sa akin. No matter what. As long nagampanan ko ang tungkulin. Kung mamatay man ako, pumikit ang mata ko, pumantay man ang paa ko, hindi ako mumurahin ng pamilya ko. Yun lang po. Ayan. So, ayan, na-interview ulit natin si Tatay Jimmy. One-on-one interview. Thank you, Tatay, sa time. And wag na tayong magpa-stress sa mga bashers natin. No. Ma'am Jing, no boundary. Hindi ako nagpapa-stress yan sa mga taong ganyan. Kasi hindi nila alam what is the meaning of life. Ang alam nila, magtrabaho, sumweldo, bumili ng branded na damit, bumili ng branded na pantalon. When I was in Japan, sa maniwala kayo mahal kong viewers, namumulot ako ng damit, pantalon, sapatos, mga appliances ko, pinupulot ko sa mga bahay-bahay na iniiwan lang sa labas ng pintuan ng bahay nila. So yun ang gamit ko. So lahat ng sweldo ko pinapadala ko sa pamilya ko upang makapag-aral sa isang exclusive na school. Check that out. Ang anak ko galing ng Mapua. 40,000 per SEM. The whole SEM is 80,000. That was before. And then now how much? Maybe 50,000, 60,000 per SEM. Mechanical engineer. Come on. Can you do that? Kung ang sweldo mo nandito, nagsumikap ako makarating ng Japan. So ano man mangyari, I'll be going to Japan no matter what happens. By hook or by crook, I'm going to travel. I'm going to kick off these Philippines. Kung magsisweldo lang ako sa ngayon ng 600 to 700, nasaan ako ngayon? Kangkungan ako ngayon. Kaya hindi ganyang kadali, mga mahal kong viewers, na you're going to say something about me. Hindi ako nagpapa-stress sa inyo, mga viewers kung nagko-comment sa akin. Kahit nandito ako, may nagampanan ako para sa pamilya ko. I see a lot of people living in the street. Namatay sila, galit ang pamilya, hindi sila kinukuha. I have a lot of friends here living in this street, not only in the Baywalk, Quiapo, Baclaran, Luneta Park, kahit saan. Ang dami kong kaibigang mga street dweller. What happened to them? They got money, they keep on drinking, keep on, what you call this, loto-loto. No, I won't spend that money to that kind of situation. I'm going to spend it for food. Kahit yung mga mahal kong mga viewers na nagbibigay sa akin, hindi ko ginagastos ng todo-todo. Almusal ko, isang basong kape, isang pandesal. That's all. Minsan 2 pandesal, nagugutom. Tinitipid ko para humaba pa yung pera mga kino-contribute ng mga viewers. Hindi ako gastador. Noong panahon ko pa nag-abroad ako, I'm not Ilocano pero ang mga kamay ko Ilocano. At saka boksingero, Pacquiao. Parating nakatipong. Iniingatan kong gastusin ng pera ko. Because I have dreams. I have dream in my life. Ang dream, hindi hinihintay yung sampalok o yung mangga na mahulog. Inaaksyonan ko ang mga pangarap ko. When I'm still a boy, lumayas na ako sa Bicol region. Gusto kong baguhin ng buhay ko rito sa Maynila. So namasukan ako. At the same time, umaga trabaho, sa gabi nag-aaral ako. Just to finish my college, to reach my dream. Ganun
Dumaan ako sa butas ng karayom, hindi sa butas ng palakol. So ano yung mga masasabi mo sa mga may mga pangarap sa buhay, Tay? Kayo mga may pangarap sa buhay, mga bata pa, galaw-galaw. Hindi yung pag hindi nyo narating ang pangarap nyo, hindi na kayo nag-iisip ng ibang paraan. Hey, I would like to tell you something, viewers. Isang batang-bata, nangangarap makasakay ng barko. Hindi siya makasakay. Huminto siya, nag-vlogger na lang. I forgot the name. Nag-vlogger na lang siya. Yan ang tao. Kaya nung in-interview niya ako, in-entertain ko siya. Dahil may pangarap yung batang yon. Hindi katulad ng iba dyan. Na-depress lang, nahiwalay sa asawa, kung ano-ano yung ginawa sa buhay, may nagpapakamatay. They are weak. Those kind of people, they are weak. Wala silang, their brains is just the size of a peanut. Kailangan maging matibay kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang pamilya, pati sa pansarili nyo. Even though you're still single, you have to fight for it. Ang mga pangarap, libre. Pero gampanan mo, gawin mo, upang marating mo ang mga pangarap mo sa buhay. Thank you so much, Tay. Thank you for today. Thank you. Kaya nga,